So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa commitment. Sabi mo nga sa katabi mo, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa commitment. Okay? So, siguro naman, alam naman natin kung ano ang commitment. Hindi po ba? Pag kanina, sinearch ko siya sa Google, ano yung translation? Sa Tagalog ng commitment is napakasimple, pangako. Pero ako naniniwala may mas malalim pa siyang kahulugan. Okay? So sabi sa diksyonaryo, ano ba ang kahulugan ng commitment ay ito. Sabi, involves dedicating yourself to something like a person or a cause, pledging or engaging oneself, a pledge or promise, yan, nasabi natin, and obligation. So ito yung mga kumbaga malapit na salita sa commitment. Dedication, yan, pledge, engage o engagement, promise, and obligation. Sa mga field of service like doctor, teacher, yan, may mga teachers tayo dito, police, ano pa ba? Mga government officials. Bago sila maglingkod sa atin, di ba? Meron pa yung tinatawag na oath taking. Kumbaga, doon sa oath taking na yon, sa aking nalalaman, ito yung panunumpa nila sa kanilang serbisyong gagampanan. Sa paglilingkod nila sa atin na mga sa atin bilang mga mamamayan, di ba? So, ibig sabihin yung kanilang pinangakong tungkulin ay kanilang gagampanan. Tama po ba, Teacher Mehan? Di ba? Si Mary, ayan, nag-oath taking din siya. So, bago nila makuha yung kanilang lisensya sa PRC, nag-oath taking sila. So, yun po ay nagsisimbolo ng kanilang commitment bilang isang teacher, bilang isang doktor, bilang isang pulis. Hindi po ba? At kung ikaw ay government official, kapag ikaw ay sumira sa iyong pangako, may karampatang parusa. Di ba? At ang pagkakalam ko, ang tawag doon ay parang administrative violation. Okay. So, but this time, ang ating pag-uusapan ay kung paano tayo tuturuan ng Biblia na maging committed Christian. How the Bible teach us, okay, how to be committed Christian. Okay, yun po yung ating title sa umagang ito, How to be a committed Christian. Okay? So, being committed Christian is not only refer to the worker of the church that is visibly serve and minister. So, ibig sabihin po, ang pagiging committed Christian ay hindi lang po ito tumutukoy sa mga workers na nakikita natin sa loob ng simbahan. Okay? Yung tinatawag natin, ito yung mga full-timer. Ako naniniwala po, there's no such thing as part-timer minister of God. Lahat po tayo full-time minister ng Panginoon. Lahat po tayo full-time Christian. Amen po ba? Wala pong part-timer dito. Pag sinabi natin part-timer, kalahati sa Panginoon, kalahati sa demonyo, o kalahati sa world. Amen? So hindi lang po ito tumutukoy sa mga workers na sinasabi natin part ako ng worship team o part sila ng children ministry, part sila sa youth ministry, sa adult ministry. Ayan yung mga sinasabi natin, sila yung masasabi natin committed Christian. Paano naman po tayong mga sinasabi natin nasa loob ng simbahan na hindi naman part ng ganoong ministeryo? Masasabi ko po bang sa sarili ko na ako ay isang
committed Christian? Masasabi ko po ba meron po akong commitment sa Panginoon? Hindi po ba? So hindi lang po ito tumutukoy sa mga workers na nakikita natin na tumatayo sa harapan at kumikilo sa loob ng simbahan. So bakit po ba nila nagagawa yun? Kasi yun po yung effect ng commitment nila. Yun po yung effect, yun po yung bunga ng commitment nila sa Panginoon. Unang-una, ang commitment po ay hindi sa tao. Okay? Pinag-uusapan po natin itong biblical perspective, no? Hindi po tayo nag-commit sa tao. Tayo po unang-una ay nag-commit sa ating Panginoon. Amen? So, sabi ko nga, it is just an effect of commitment, but it is a life living for God. Being committed Christian is a life living for God. Buhay sa ating, o para sa ating Panginoon. Namumuhay tayo para sa ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng pagiging committed Christian. Yung ating buhay, ano po ba yung buhay natin sa harap ng ating Panginoon? Amen po? Okay. There are some Christian committed to the ministry, but not to God. Okay, naintindihan po ba natin? There are some Christian, okay, pero I believe na wala po dito na. There are some Christian sila po ay committed sa ministry, okay? Sa activities ng church, sa mga gatherings, committed po sila sa mga tawag dito, sa mga malakihang gawain ng simbahan, pero hindi sila committed sa Diyos. Okay? Bakit ganun siya? Bakit naging posible yun? Kasi kanina, sabi ko sa inyo kanina, na kapag ikaw ay committed Christian, or ikaw ay may commitment sa Panginoon, magagawa mong magsilbi sa loob ng simbahan. But then, bakit may kontra doon na may mga committed naman sa ministeryo o sa activities na ginagawa ng church, pero hindi sila committed sa Panginoon. Okay. Bigyan ko kayo ng example. Okay, nabanggit na rin ito ni Ernie kanina. Parang narinig ko sa kanya. Like the Pharisees and Sadducees. Kilala po ba natin sila? Sila po yung mga high priests sa New Testament or even sa Old Testament. Sila po yung nag-persecute kay Jesus Christ. Sila po yung naging dahilan kung bakit si Jesus Christ po ay ipinako o nahuli at ipinako sa krus. So sila po yung talagang bukod sa mga followers ni Jesus Christ, sila po yung mga follower bashers ni Jesus Christ. Okay? So sila po ay talagang sumusunod din para tignan o tuligsain ang ating Panginoon. Diba? Bakit ko na bigyang example itong Pharisees and Sadducees? They are committed to the law. They are committed to the law. Sila po ay committed sa kautusan. Okay? But they are not committed to Jesus. They are not committed to God. Nakukuha po ba natin? Committed sila sa law eh. So, meron silang ministry. Di ba? Committed sila sa ministry. Pero hindi sila committed sa Panginoon. Okay, bigyan pa natin ng isang example. Naalala niyo po ba yung kwento ng lalaking mayaman? Okay, yung lalaking mayaman, yung binata na lumapit sa ating Panginoon. Sabi niya, mabuting guro. Ano po ba yung dapat kong gawin para ako ay upang maranasan ko o matanggap ko ang buhay na walang hanggan? Sabi ni Lord, sinabi niya yung kautusan. Di ba? Kung mga kanong yun, magpapatay, ganito, sambay mo ang Diyos mo. Sabi niya, opo, nagawa ko na po yung mga yan, simula nung aking kabataan. Pero ang sabi ni Jesus Christ, isa pa ang hindi mo nagagawa. Ibenta mo ang iyong kayamanan at ipamigay mo sa
mahihirap. Anong naging reaction ng lalaking mayaman o binatang mayaman? Nanlumo siya, tumalikod na lang at umalis. Di po ba? Yun po ay makikita natin yung kwento na sa Mark 10:17 sa mga succeeding verses. Committed siya sa kautusan. Committed siya sa ministry, but then he's not committed to Jesus. Nakuha po ba natin? Kasi mamaya palalalimin pa natin kung bakit may ganong mga pagkakataon na committed naman ako sa church, nakikita ako sa loob ng church, nagsaserve ako sa loob ng church, but then tignan natin yung buhay na outside the church. Okay? Sabi ko nga sa inyo kanina, committed Christian is not only sa mga workers o sa mga tao na nakikita natin. It is a commitment, or it is a pledge, or it is a promise sa atin sa ating Panginoon. Okay? So, sabi ko dito, commitment is not only an act of contribution, but it is a life offering. It is not an act of contribution. Okay? When you say contribution, yun nga, yung ikaw ay nagsuserve sa ating Panginoon, pinapagamit mo ang iyong talento, ipinapagamit mo ang iyong pera. Actually, hindi naman talaga sa atin yung pera na yun. Naalala niyo po ba yung sa tithes and offering? Ang ganda nung sinabi ni Ching Kitang, hindi sa atin yan. Di ba? Isinasoli lang natin. Pero yung reward talaga is binibigyan tayo ng ating Panginoon. Di ba? So itong lakas na ito, hindi naman talaga sa atin. Itong buhay na ito, hindi sa atin. Ibinabalik lang natin kung ano yung ibinibigay sa atin. Diba? So yun yung act of contribution na pwede natin ibigay sa ministry, which is hindi siya masama. Okay, sabi ko nga, yun yung bunga nung commitment mo sa Panginoon, kung bakit ka nakaka-work inside the church, kung bakit ka nakakapag-minister, kasi may commitment ka sa Panginoon. But then, hindi lang doon natatapos yun. It is a life offering. It is a life offering. Natatandaan niyo po ba si Abraham? Siya po ay pinagpala ng ating Panginoon. Despite sa kanyang kakulangan, pinagpala siya ng ating Panginoon. Ano po yung pinakamalaking blessing na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon? Binigyan po siya ng anak. Na which is, kung titignan natin sa kanyang physical traits, hindi siya magkakaanak. Gayun din yung kanyang asawa. Dahil matatanda na po sila. Pero pinagpala sila ng Panginoon. Di po ba? Nakita natin yung commitment dito ni Abraham nung binigyan siya ng anak, which is si Isaac. Ang sabi ni Lord, pumunta ka sa Mount at ialay mo ang iyong anak sa akin. Diba? Doon sa kwento parang ma-amaze tayo But kung tingnan natin yung ating sarili sa sapatos ni Abraham, ibig sabihin, ilagay natin yung ating sarili sa sitwasyon ni Abraham. Kaya po ba nating ialay yung ating sariling anak? Ibig sabihin, ialay, literally ito literally, na siya ay papatayin, susunugin, at yung kanyang, at yung usok nito ay aangat sa langit. Yun po yung literal na sinasabi natin, alay. Pero ano po yung ginawa ni Abraham? Because he has a commitment to God, kahit yung pinakamamahal niya pang anak, ay kaya niyang ibigay sa Panginoon. It is a life offering. Amen po ba? Ganoon po kabigat ang commitment. Kaya mong ibigay sa Panginoon, kahit yung natitirang pinakamamahal mo sa Kanya. Pero, doon sa kwento, nakita naman natin, o kung hindi nyo pa napabasa, mababasa po natin sa Old Testament. Makita natin doon, nakita ni Lord yung commitment at puso ni Abraham. Sabi niya, nakita ko na ang iyong puso, nakita ko ang iyong intensyon. Ang ginawa niya, sige, alisin mo na yung anak mo, at binigyan siya ng ram o isang tupa, o lalaking tupa, na yun na lang yung iaalay. Amen? So, meron po ditong quote. Yan. Sabi ni John MacArthur,
Sabi dito, take the matter of bacon and eggs. So alam naman natin siguro yung bacon tsaka egg. Sabi dito, the chicken makes contribution, the pig makes a commitment. Si chicken, nagko-contribute kasi dahil dun sa egg na napoproduce niya. Okay? Pero si pig, siya ay nagko-commit. Bakit? Kasi siya mismo yung bacon. Di ba? Siya mismo yung bacon. So ikaw, sa dalawang illustration na to, ikaw ba si chicken o ikaw ba si bacon? Ikaw lang ba ay committed sa ministry, sa mga works and activities sa loob ng church? But kahit wala ka sa church, you are committed Christian. Katulad nitong habol. I am a bacon. Parang, I'm willing to be a bacon just for God. Di ba? So, ayan, sabi po sa Romans 12:1-2, which is yun po yung ating reference verse. Sabi dyan, hindi po ba yan? Therefore, I exhort you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a sacrifice, alive, holy, and pleasing to God, which is your reasonable service. Do not be conformed to this present world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may be test and approve what is the will of God, what is good and well-pleasing and perfect. Yan po ay translation ng NEV or New English Version. But before we go deep sa ating verse, meron lang po akong gustong i-share sa inyo na two kinds of committed Christian. Okay? Dalawang klase ng committed Christian. Okay? Ito pong two kinds of committed Christian ay the English and Tagalog version. So, hindi po tayo nagkakamali ng narinig. Ang two kinds para sa akin, okay, ito po ay revelation ni Lord sa akin. Yung two kinds of committed Christian ay the English version and the Tagalog version. So, doon muna tayo sa Tagalog version. Okay, number 1, committed na puso. Nakikita po niyo yan sa ating slides. Committed na puso. A Christian lived by emotion. Okay, sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately seek who can understand it. A Christian lived by emotion. Ito yung mga Christian, nakikita natin sa loob ng church na makorek mo lang ng konti, makorek lang ng konti ni pastor, makorek lang ng konti ni cell leader, ma-review ko lang ng konti, hindi mo na makikita yan. Nagtatampo na. Yan yung mga Kristiyano na sinasabi nating mga balat sa uyas. Yan yung mga pusong mamon. Okay, may exception syempre. May exception. Kung yan ay babes in Christ pa, maiintindihan natin. Tama? Pero syempre, kung yan ay babes in Christ, ikaw ay cell leader, ikaw ay pastor, alam mo kung paano mo siya aalagaan. Kasi sabi ng Biblia, di ba? Ang salita ng Diyos ay may tatlong karakteristik. Pwede siya sa baby, di ba? Kasi yung Word of God serves as a milk for them. And meron din naman for mature Christian, yung Word of God serves as a solid food. So, sinasabi ko dito, itong committed Christian na committed na kanilang puso, okay? Christian live by emotion. Kapag konting correction lang, nagtatampo na yan. Diba? Hindi mo lang mabate, magtatampo na yan. Hindi mo lang mapansin, magtatampo na yan. At ito rin yung mga Christian na dumedepende sa kanilang mood. Kapag wala ako sa mood, ayoko. Diba? Ay, wala ako sa mood. Medyo parang tinatamad ata ako ngayon. Parang ayoko muna siguro mag-church. Ayoko muna tawag dito. Ayoko muna mag-sell. Parang nakakatamad Bukas na lang ng devotion siguro. May prayer.
Parang, di ko ata feel Yan po yan. Christian live by emotion. Dumidepende sa kanilang nararamdaman. Okay? Ito yung mga Christian na kapag malungkot, doon na lang ako sa bahay. Di mo na akong sisimba. Lungkot ko ngayon Di mo na akong sisimba. Laki ng problema. Kuya, di mo na akong sisimba. Ate, di mo na akong sisimba. Bakit? Laki po kasi ng problema So hindi naman natin inaano, lahat po tayo nagkakaroon ng problema. Di po ba? Lahat po tayo nagkakaroon ng problema. At hindi po natin inaano na, alam niyo po ba yung pakiramdam na parang may problema na ngayong tao, parang inaano pa natin na yung approach natin sa kanila. Kung may problema sila, tayo, personally, the more na may problema tayo, the more na dapat lumapit tayo sa Panginoon. Hindi po yung may problema ka tapos hindi mo na ako magsisimba, laki na kasi ng problema ko. Okay? Kasi mas makita po natin yung kapangyarihan at milagro ng ating Panginoon sa gitna na nararanasan nating problema. Amen? Okay, number 2. Committed na utak. Sabi sa Christian live with pride. Okay? Proverbs 18:2, fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their own opinions. Sa Tagalog, walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay, ang nais lang niya ipakitang siya'y may. Ito yung mga Kristiyanong napakataas ng level na hindi sila pwedeng i-correct kasi ako lang ang tama. Diba? Alam niyo po ba ang correction is not deals with the level of supremacy. Hindi porket ikaw ay sa leader, hindi ka na pwedeng i-correct ng mga members mo. Tama po ba yun? Kasi parang masyado natin ini-embrace. Ako ang leader. Ako ang pastor dito. Hindi mo pwedeng correct. Dahil ako lang ang tama. Ako po naniniwala na tayo po ay nagkakamali din. Di po ba? Tayo po ay nagkakamali din. At kung sa simpleng may masasabi ang mga mas mababa sa atin, tanggapin po natin yun. Dahil kahit sa bata o sa mga members natin ay pwedeng gamitin niya ni Lord para i-correct ka. At naniniwala po ako ang correction, masakit siya pero makabubuti para sa iyong paglago. Okay? At ang ating paglago bilang isang Kristiyano ay hindi mo masasabi na ikaw ay ganap na. Sapagkat sa bawat oras at bawat araw, sitwasyon na pwedeng mangyari sa buhay mo, tuturuan ka ng ating. Huwag mong sabihin na ikaw ay pinakamaalam sa lahat. Sapagkat sa mata ng Diyos, tayo ay mangma. Kaya lamang tayo nagiging matalino dahil sa ating Panginoon. Dahil sa banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng kaalaman, karunungan sa atin. Okay, wag po natin ipagyabang yung ating nalalaman. Okay, so, Christian refugee. Number 3, committed na puso. Ayan. Sabi dyan, a pretentious Christian. 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. From many false prophets have gone out into the world. Alam niyo po ba nung binigay sa akin to ni Lord, naalala ko po, meron po kaming tape nun na kanta ba yun? Kanta. Ito po ay kanta ni Toto Florin, kung kilala niyo po si Toto Florin. Para sa akin, nung mga panahon na yun, nalulupitan talaga ako sa mga compose niya kasi sobrang straightforward
sa mga kanta niya. Napakasimple, parang ano lang siya, mga noble songs na naririnig natin sa ano. So yung verse o yung lyrics niya is may isang kapatiran na pagdating sa church daw ay holy. Pero kapag dumaan na yung problema sa kanya at sa labas na siya ng church, yung lumalabas na sa kanyang bibig daw ay puto at kutsinta. At sinabi niya pa doon sa lyrics, magpakatotoo ka, brother, magpakatotoo ka, sister. Okay? Sa loob ng church, okay na okay. Pero kapag nakita mo na sa labas ng church, kamusta na yung buhay mo bilang Kristiyano? Okay? So, nakikita natin sa loob, okay? Pero, pag tinanong mo yung kapitbahay niya, nag-church yan, di ba? Ba, Kristiyano yan? So, yun. Sabi sa kanta, brother, sister, magpakatotoo ka. Amen? So, sige, proceed po tayo dun sa English version naman ng committed Christian. Number 1, in English lang natin, committed heart. Sabi sa 1 King 8:61, and my heart delight, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands, as at this time. His heart, guarded by the word of God, has a compassion to work in the kingdom of God. Okay, whatever the trials, whatever the emotions he may be, diba? His heart is guarded by the word of God. Kahit gaano pa kalaki yung problema niya, because he has a committed heart, gagawa ako para sa Panginoon. At kahit wala ako sa loob ng simbahan, gagawa pa rin ako para sa aking Panginoon. Amen. Yung ministry ni Lord hindi lang sa loob ng church. Ang ministry ni Lord is everywhere. Kahit saan ka pumunta, pwede kang mag-ministry. Hindi po natin pwedeng limitahan ang ministry ni Lord in worship team, in children ministry. Okay? Ako po naniniwala ako na yun po ay supporting ministry lamang. The main ministry of Jesus Christ is what? Evangelism, share the gospel, share salvation, healing, prayer, teaching. Yan po yung main ministry ni Lord. Si Lord po ba ay pumunta dito para mag-awitan? Mag-worship lead? Okay? Yung po ay supporting ministry lang. Hindi po siya masama. Yan po ay kasama sa ministeryo. But then, hindi po yun lang ang ministeryo. Kahit sa labas ng simbahan, pwede po tayo makagawa para sa atin. Amen po ba? Amen. Number 2, committed mind. Okay? Philippians 2:5. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. So Tagalog, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Excuse me. A Christian live in God's wisdom, obedience, and humility. Okay? Siya po ay namumuhay sa karunungan ng ating Panginoon, hindi po sa kanyang sariling kaisipan lamang. Kaya hindi po siya yung kumikilos dahil siya ay may talino. Okay? Siya po ay kumikilos dahil sa karunungan na binibigay sa kanyang Panginoon. At meron po siyang pagpapaunawaan. Okay? Number 3, committed mind. Okay? Spirit. Spirit. John 4:24, God is spirit and His worshippers must worship in the spirit and in truth. Okay? A Christian live in truth. Okay, sabi ko kanina, contrary to sa ating Tagalog version, magpakatotoo ka, brother.
Okay, magpakatotoo ka. Hindi lang sa loob ng Christian tayo huling-huli. Sa loob ng church tayo huling-huli. Kahit sa loob, sa labas ng church, ipakita natin na tayo ay totoong Kristiyano. Sabi nga ng Biblia, napakaraming witnesses na nakatingin sa atin eh. Ano ba yung mga witnesses na yan? Yan yung family mo, yan yung kaibigan mo, yan yung classmate mo, yan yung katrabaho mo, yan yung kapitbahay mo. Yan yung mga witnesses. Okay? Oh. Amen? So Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Naalala ko po yung naging test namin sa SOL 3. Ang tanong doon, bakit daw singular form yung ginamit dito, but the fruit instead of but the fruits. Bakit singular form yung ginamit dito sa Biblia? Kung tutusin, meron siyang na elements. The love, joy, peace, forbearance. But hindi fruits. So, tingin nyo, bakit di fruits? Bakit singular form ang ginamit? Isa. Bumubuo siya sa isa. Kasi alam niyo po ba, hindi niyo pwedeng sabihin, I have the fruit of the Spirit kung wala kang love. Kung wala kang joy. Ang meron lamang ako, gentleness and faithfulness. Pero yung iba, wala ako niyan. Pero meron akong fruit of the Spirit. Parang sa madaling salita, yung fruit of the Spirit niya, package po yan. Kung meron kang fruit of the Spirit, lahat ng siya na yan, meron ka. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? If you are committed in Spirit, this fruit of the Spirit must be inside of you. Must be evident, manifested sa pamamagitan ng buhay. Amen? Okay. So, going back to the verse po tayo. Sabi, doon sa Romans 12. Sabi dyan, the phrase present your bodies as a sacrifice, okay? It is means of commitment. Ito po ay nangangalugang, ito po yung commitment natin. Present your body as a sacrifice. Okay? And what kind of commitment the Bible teaches us? It is not how we contribute, okay, to the church, but ourselves being presentable in the eyes of God. Being committed Christian, our commitment to God is being presentable in the eyes of God. Not only in the eyes of the people surrounds you. It is a matter, kumbaga, paano ka ba nakikita ng Panginoon? Paano ang buhay mo ay nakikita ng Panginoon? Okay? Sabi dyan, di ba? Sabi dito sa verse, ayan, alive, holy, and pleasing. Okay? Being alive, ibig sabihin, you are not a lukewarm. Hindi ka maligamgam. Ibig sabihin, alive, yung, anong tawag ito? Masigla. Masigla ang iyong pananampalataya. Yan. Hindi ka lukewarm. O hindi ka yung pag nakita ni Lord, lulug-lugo. Di po ba? Alam niyo po, kung bakit ang isang Kristiyano ay nagiging lukewarm at nakakaranas ng panlulumo ng kanyang pananampalataya. Ako naniniwala ako, it is your responsibility. Okay? Okay, it is your responsibility. Bakit? Kung meron ka mang problema na nararanasan o mga pagsubok, naniniwala ko na hindi yun magiging malaking dahilan para ikaw ay maging maligam-gam sa pananampalataya. Okay? Kasi kung meron kang salita ng Diyos na pinanghahawakan, sapagkat yun yung pangako sa atin ng Panginoon, kahit gaano pa kalaki ang problema mo, hindi manghihina niya ang pananampalataya mo. Okay?
Alam ko, sabihin natin, hindi talaga siya madali. Kasi pag nandun ka na sa sitwasyon, alam mo mahirap eh. Pero depende kung paano mo hinahawakan yung pangako ng Panginoon eh. Alam ko may iba-iba tayong estado. Diba? May iba-iba tayong estado. At kung makakapanood kayo, makakaparinig kayo ng mga testimony. Diba? Meron silang malaking problema pero hindi sila bumitaw sa Panginoon. Diba? Nandun yung panghihina physically, pero yung pananampalataya nila sa loob, pumipiglas eh. Hindi nagpapa-apekto doon sa physical na nararamdaman niya. Okay? So it's not a matter of meron kang malaking problema dahil ayun yung nagiging dahilan. It's your personal responsibility. Yung iba nga kahit walang problema, nanghihina eh. Di ba? Bakit? Bakit nga ba nagkakaroon ng ganun? Kasi nawawalan ng time sa prayer, nawawalan ng time sa devotion, hindi na nakakapag-worship. Di ba? Tingin nyo, kasalanan nyo ng problema na nararanas. Lahat po tayo may problema. Kaya huwag niyo pong sabihin sa akin na, ay, wala namang problema si brother, kaya nasasabi. Lahat po tayo may problema. Siguro, malaki lang yung problema mo. Pero siguro yan yung time mo. Maaaring ako, habang ako ay naglalakad sa aking buhay, marahil meron akong mararanasang malaking problema. At yun yung time para encourage mo ako. Ganun lang po yun. Ini-encourage kita ngayon dahil may malaking problema. Pag may malaki na akong problema, ikaw naman mag-encourage sa akin. Di po ba? Okay, anong kasunod? Holy, okay? Having a pure spirit, yeah? And pleasing, ibig sabihin, everything that you do is you give glory to God. Sabi nga ng 2 Corinthians 10:31, everything that you do it for the glory of God. Pleasing, di ba? Nabibigyan mo ng kalwalhatian ang Panginoon sa kahit anong ginagawa mo sa buhay. Ikaw ba ay nag-aaral? Ikaw ba ay nagtatrabaho? Ikaw ba ay nagbi-minister? Hindi para sa sarili mo yun. Yun ay para sa Panginoon. Hindi para ikaw ay sumikat. Kaya gusto mong tumayo dito sa harapan dahil gusto mo, I want to showcase my talent. I want to showcase my skills. Hindi po yun. Kaya ka nag-minister sa Panginoon because you want to glorify God. Amen? So it is the true essence of our commitment to God and reasonable service. Okay? So dun sa verse 2, sabi dyan, do not be conformed in this present world. Sabi dito, conformity in the world means that our self is anchored in the things that the world values. Okay? Ibig sabihin daw, yung conformity, okay, ay yung ating sarili ay nakaangkla sa mga pinahahalagahan ng mundong ito. Ano po ba yung mga pinahahalagahan ng mundong ito? Okay? Ako po yung naniniwala na meron tayong mga priority sa buhay. Meron po tayong mga priority sa buhay at hindi po yan masama. Sabi ni Maslow, sa hierarchy of needs, kailangan daw po ng tao ang physiological needs. Shelter, food, kailangan po natin yan. Yung emotional needs, yung ikaw ay magkaroon ng relationship, yung love, yung affection, kailangan din po yan. Yung last nga hindi ko na lang matandaan yung ibang level, but yung pinaka-last is yung self-actualization, aspiration mo, na ikaw ay maging rich, ikaw ay maging mayaman, kailangan po natin yan. Totoo po na kailangan natin yan. But the question is God is on the top of our priorities? Si Lord ba o si God ba yung top priority natin? Nasa top list of our priority. Hindi po masama na tayo ay magtrabaho dahil kailangan talaga natin yan. Okay? But ang tanong, si Lord ba yung nasa ibabaw ng ating prioridad? Okay? So
So, the promise of God in the verse Proverbs 16:3, sabi dito sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, okay? And He will establish your plans. Alam niyo po, huwag po tayong matakot na ibigay ang lahat sa ating Panginoon. Dahil kung tutusin, yung mga bagay na yan ay galing sa ating Panginoon. Huwag po tayong matakot na i-commit yung ating sarili sa ating Panginoon at gumawa para sa ating Panginoon. Para sa ating Panginoon. Dahil ako po ay naniniwala, ang sabi ng Proverbs dito, kapag kinumit mo yung sarili mo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng meron ka, possessions, kayamanan mo, iyong titulo, lahat ng po niya ay ibinigay mo sa ating Panginoon. He will establish your plans. At ano po yung plans na ini-establish ni Lord para sa atin? Sabi ng Jeremiah 29:11, okay? Sabi dito, you don't worry about the things you need because it is already planned by God for us to have successful and better future, as Jeremiah 29:11 says. Na for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, but give you hope and a better future. If you commit yourself to God, He will establish the plan for you. And yung plan na yun is for you to be successful and have a future, a better future. Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Huwag po tayong matakot na ibigay yung ating sarili. Huwag po tayong matakot na yung ating commitment ay ibigay natin ng buong buo sa ating Panginoon. Let your commitment is your life offering to God. Diba? Yung buhay mo, ialay mo sa ating Panginoon. Hindi po ito matter of contribution na magagawa mo para sa simbahan. Ikaw ito. Ikaw mismo ito. Amen? If God is our top priority, all the treasure of this world shall be added unto you, as Matthew 6:33 says. Naniniwala po ba tayo doon? Na kapag si Lord yung top priority natin, whatever na meron ang mundong ito, treasure ng mundong ito, ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba? Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. All these things. Ano ba yung meron dito sa mundo na pwede mo matanggap sa ating Panginoon? Gusto mo ng kotse? Ibibigay ni Lord yan. Gusto mo ng malaking bahay? Ibibigay ni Lord yan. Gusto mo ng magandang trabaho? Ibibigay ni Lord yan. Gusto mong maging masters sa field na meron ka, ibibigay ni Lord yan. Anong kailangan mo gawin? Commit your life to God. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added. Yan po ay pangako ng ating Panginoon. Huwag po tayong matatakot. Huwag po tayong mangangamba na baka pag ibinigay ko kay Lord lahat, mabawasan ako. Hindi po. Ang katotohanan po niyan, kapag ibinigay mo ang para sa Diyos, ibibigay niya po siksik, liglig, at umaapa. Amen po. So, sabi dyan, sabi dito, wala dyan. Transforming our minds, second phrase po tayo ng second verse. Sabi dito, but be transformed by the renewing of your mind so that you may test and approve. Okay, transforming our minds from old to a new one is that we are no longer lived with our own self, yan, sa old self natin, which is yung pagiging prideful, yan, yung pagkakaroon ng doubt and anxiety. Yan. But in faith that the Lord Jesus put in our heart, sabi sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith
not by sight. So whatever the circumstances you may face, your commitment as a Christian will not be compromised. Okay? Kahit anong mangyari sa buhay mo, magkaroon ka man ng problema, hindi mo kukompromiso yung commitment mo sa Panginoon. You will still committed Christian. Na kahit may problema, di ba? Ikaw ay committed sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay? If we persevere and stand to our commitment, okay? Sabi dito sa verse, di ba? Good and well-pleasing and perfect. It is the fulfillment of our life as a Christian. Yun po yung magiging kaganapan ng ating buhay bilang isang Christian. Yun po yung kaganapan ng ating commitment sa ating Panginoon. Amen? So, yan. Sabi dyan, sa slides natin, committed Christian is committed to. Yan. Nababasa na muna? Nababasa natin. Diyan ba? Yan. Committed to, wala pa siya. Pero sasabihin ko na din, pinapa-excite lang tayo ni Lord. Pero ito na po. Committed Christian is committed to devotion. Yan. Prayer, ministry, sa worship, and sa kanyang good testimony. Committed Christian is not your contribution, sabi ko, is your life offering to God. And commitment, hindi ito yung mga nakikita ng ibang tao sa'yo, kundi ito yung nakikita ng Diyos sa'yo. Okay? You are committed to your devotion. You are committed to pray. You are committed to the ministry na meron ka. Kahit napakasimpleng ministry pala lang yan. Kung ikaw ay taga ganon ng ano natin, thermal scan, ministry yan sa Panginoon. No? Wala pong pataasan ng ministry sa loob ng church. Lahat po yan ay pantay-pantay. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na, sharing lang ako. Nasa worship team ako kasi kami yung frontliners. No. Walang pataasan ng ministry sa church. Lahat po yan ay pantay-pantay sa Panginoon. Okay? So, commitment is making your heart, mind, self always available to God. In John 15:7, yan po ba yan? The Lord's promise is if we persevere in our commitment in Him, ito po yung sabi niya sa John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given. Okay? Sabi ni Lord, mark my word. Whatever you wish, whatever you prayed for, it shall be given. Do not be afraid to commit yourself to God, to offer your life to God. Because whatever you wish, it shall be given to you. Yan po ang katotohanan sa pagiging committed Christian. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Amen. Okay. So kung wala po tayong natutunan, bahala po kayo, Lord. Sa conclusion na po tayo, no? Being a committed Christian is not seasonal, but it is but a lifelong pledge. It is a lifestyle. Living with integrity, living with integrity, to do the right things, even no one is looking. Okay? Ginagawa mo yung tama as being a committed Christian kahit walang nakakakita ibang tao sa'yo. Tama po ba? Live with integrity. Okay? Faithfulness and loyalty. Diba? Katulad po ng mga ikinasal dito. Yan. At sa mga ikakasal pa lamang. Ito po isa sa mga pinaghahandaan, di ba? Yung si Ana din natatawa. Mararanasan mo, friend. Malapit na lang. Tama ba? Malapit na. So ito yung example natin. Katulad sa marriage, di ba? Meron silang commitment. May mga, ano ba tawag doon? Vows. Yan, marriage vows. Naranasan ni
Ate Mayan tsaka ni Kuya Robert. Marriage vows. Diba, sinasabi natin doon, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Yan po yung isa sa parang masasabi natin malapit na kahulugan o sense ng commitment. Parang sa marriage yan. Na kahit mahirap, kahit sa ginhawa, kahit meron tayong sakit, di ba? O tayo ay healthy ang ating kalusugan, hindi kita iiwan. Wow, ang sweet. Diba? Ang sweet. Sana ganun din tayo kay Lord. Sweet. Diba? Sabi dito, when the day we accepted Jesus our Lord and Savior and decided to follow Him, that is the day of our marriage to Jesus. Naalala po ba natin yung tinanggap natin si Lord, our personal Savior? Diba? Being our Lord sa buhay natin. Yan po yung day ng ating marriage sa ating Panginoon. Yung ating pakikisa. Sabi nga, di ba? Sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So nakipag-isa parang marriage yan sa ating Panginoon. Sa atin may marriage contract, dito po hindi. Lifetime commitment po natin. Okay? So, our commitment as a Christian and to God is not based in wealth and conveniency, but even in the times of troubles. So, ating commitment ay hindi lang bumabase sa wealth o sa kagandahan ng buhay o sa conveniency ng buhay, kahit sa panahon na tayo ay may problema. Establish po natin is that always remind ourselves that I am a committed to God. That I am a committed Christian. Do not compromise your commitment sa ating Panginoon. So, kung babalikan natin to, your commitment as a Christian and to God is not based on the times of troubles, but even in times of wealth and conveniency. Bakit ko siya binaliktad? So, dito na po tayo matatapos. Bakit ko siya binaliktad? Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na kapag meron tayong problema, siyempre, mas lalo tayong lumalabas sa Panginoon. May mga Christians or mga kapatid, tayo, huwag natin sabihin dito kasi in Jesus' name wala yan dito. Okay? Yung mga kapatid tayo na Kristiyano sa ibang simbahan, pinapanan sila sa ibang simbahan. No? So, di natin kine-claim kasi na meron dito niyan. Kasi alam ko na ang mga ANJC brethren ay obedient sa Panginoon. Amen. So, kapag may problema, ito yung problema, napaka-active sa prayer, napaka-active sa worship, napaka-active sa devotion. At yung kanyang nilalaman ng kanyang prayers, Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho, bigyan mo ako ng trabaho na walang ganito, na walang pasok ng Sunday, ganyan-ganyan. Yan yung mga senaryo natin, di ba? Nung binigyan na ni Lord ng trabaho, so nandun siya sa times of troubles niya, na malapit talaga siya kay Lord, wow! Di ba? Kasi nandun yung hinihiling siya sa Panginoon eh. Pero nandun na siya nung binigyan na ni Lord yung pinapanalangin niya, so nandun siya sa times of convenience niya. Kaso ang problema, hindi naman na nakikita sa Lord ng church. Hindi na nakapag-devotion. Bakit? Pag tinanong ni sa leader ko, nakapag-devotion ka ba? Nakapag-pray ka ba? Kaya, sabihin niya, ay hindi na ako. Hindi ako makakapag-church. Bakit? Busy ako sa trabaho. Yan naman yung nagiging problema. So kapag ikaw naman nasa time of convenience mo, at hindi mo naaalala si Lord, kasi syempre, nasa time of convenience ka, sa time of wealth ka, parang wala ka namang hinihiling na sa buhay mo. Pero pag dumating naman yung problema, doon mo lang maaalala si Lord. Diba? Doon mo lang maaalala mag-church. Alam niyo po ba, ang church hindi lang naman siya Oo, totoo na ang church ay parang nagsisilbing hospital, caring center, ang church. Depende yan sa mga taong pumapasok
Diba? Kung feeling mo ikaw ay sick spiritually, tingin mo sa church, hospital. Siyempre, ang taong may sakit, ang hinahanap hospital. So parang ang logic is, kaya mo lang naalala ang church kasi parang ka spiritual sickness or whatever the problems that you have. Diba? Hindi po pwedeng sa tuwing ikaw ay may pagkakataon pumunta sa church, ay masaya ka, hindi puro malungkot ka. Wow, Sunday na naman, excited ako. Hindi yung church ako sa Sunday kasi sobrang bigat talaga ng problema ko eh. Di ba? Di ba pwedeng mag-church ka kasi excited ka kasi gusto mong pasalamatan si Lord. Excited ka kasi gusto mong bigyan ng papuri si Lord. Okay, hindi po yung laging punta ka ng church kasi malungkot ako eh. Mag-church ako. Ay, ang laki ng kasalanan. Ginawa mo ano si church. Ginawa mo CR kasi magbabawasan ka ng kasalanan. Although, yun din po yung function ng church. But then, minsan, mag-church tayo na mayroong signal naman sa puso. Dahil magpapasalamat tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, salamat po sa ating Panginoon. Kaya po, sa araw na ito, paglabas natin ng ating bulwagan, is committed Christian na po tayo. So, yun po, ang papuri at pasasalamat ay sa ating Panginoon.